Sige, by the way, I am Reverend Timothy Paul Sagawinit po at welcome po tayo sa ating simbahan. Okay? So let me start with this. Church becomes one of the most common places people go to. Tama po ba? Meron po ba dito, hindi pa kayo nakapuntang simbahan? Regardless anumang simbahan yan. Nakapunta na tayo ng simbahan, tama po ba? Okay lang po kayo? Parang mas active yung first service kanina. Okay lang ba kayo? Amen. Yan. Okay. It is where we felt presence of God on a different level and we also call it the house of God. Can you say with me, house of God? Kaya ibang-iba ang feeling pag nasa church tayo. Tama ba? But aside from it being the house of God, alam niyo po ba that the church is also the home for us Christians? Ang simbahan ay tahanan nating mga mananampalataya. And when I say tahanan, okay, what do I mean with that? Kaya naman po, join me on my message this morning entitled, My Church, My Home. Yan. Sabi mo nga, My Church, My Home. At alam ko, minahal niyo ang church bilang safe place, pero mas mamahalin natin ito dahil ito ay ating tahanan. So to formally start, can you join me as I pray? Pwede po bang manalangin tayo? Father, we thank you for today. We invite your holy presence to be with us. And Lord, maraming salamat kasi Lord, natapos na po ang sunod-sunod bagyo na pinagdaanan po namin, mga pagsubok. At Lord, bagamat wala nang bagyo physically, but some of us here, nasa bagyo po kami sa mga personal na buhay namin. But I pray, Lord, maging blessing po ang Sunday na ito, ang message na ito sa bawat isa na magbigay ng encouragement, Lord, empowerment at pabago ang aming mga buhay. Lord, thank you for this local church that you have put us into. Dalangin po namin, makita namin paano ito magiging pagpapala din sa bawat isa po sa amin. We praise you, we honor you, Lord. Jesus' name we pray. Amen. Sabi po ni Pastor Leah in one of sa kanyang book, a house is built by hand, but a home is built by the heart. Okay, may mga ilan tayo dito ng mga members na gumagawa ng mga ng mga bahay, mga architects, engineers. O yung iba naman, mga bahay-bahayan. Tama ba? Sino mga gumawa ng mga bahay-bahayan dito? Sa bahay. Okay. So, alam nyo ba na madaling gumawa ng bahay? Ginagawa ito gamit ang mga kamay. Pero napakarami kong nakitang mga bahay, pero hindi siya naman naging tahanan. Kasi iba ang bahay sa tahanan. Napakaraming magagandang churches, even sa panahon natin ngayon, around the globe, ang bakante, abandonado. Okay, madali lang kasing magpatayo ng simbahan, pero para maging tahanan, kinakailangan ng puso. At ganoon din, makakakita kayo ng napakagandang mga bahay sa mga isang prestigious places, Ang gaganda, 2 palapag, 3 palapag. Yung iba, 'di ba? Kakaiba yung mga ginagawang mga buildings, pero magulat ka pagpasok mo, magulo ang pamilya. So, napakaganda ng bahay, pero hindi magandang tahanan. Tama po ba? At ganoon din, kaya ang simbahan minsan may mga ganyan churches, napakaganda ng building, pero hindi maayos sa loob ng simbahan. So, napaka-importante ng puso. Sabi mo nga, puso. At hindi lang dapat puso ni pastor, pero puso ng buong simbahan. So the church is the house of God and also the home of us Christians. It is a dwelling place of God and the spiritual residence of His children. Ano yun po, nakakalungkot lang sa panahon ngayon, many churches know how to build. Next, know how to build the house of God but often neglect the home aspects. Okay? Nakakalimutan nila kung ano nga ba yung mga aspeto ng isang bahay. The church is more than just a building. It is our home. Kaya nga when we talk about home, ano sabi diyan? A home is not where, but who. So, nagugulat kayo, may mga tsura kayo dyan. Kaya next time po, pag may mga nagka-camera sa inyo, smile po kayo, ha? Kasi ilalagay ko kayo sa PowerPoint. So, ang tahanan daw, hindi saan, pero sino. Are you here? So, ngayon, ang goal natin ngayon, sa pensahe natin, pag sinabing church, ang goal natin, saan ba ang church ninyo? Ang nasa isip mo, hindi yung, sa may Soriano Street, sa may bandang hindi ganon, sa may JCJ Square, hindi. Ang goal natin, pag pinag-usapan natin, saan yung church? Yun. It's who. Tama ba? The church is more than just a building. Ang pinupuntahan natin sa bahay, hindi lang yung bahay o lugar, pero nagiging tahanan siya dahil sa mga tao sa bahay. Tama ba? Si nanay, si tatay, si ate, si kuya. Kaya pag wala na si nanay, di ba, tatay o kaya naman may mga kanya-kanya ng buhay o pamilya si ate at kuya, hindi na nagiging tahanan ng bahay. Mostly ang nangyayari yung ancestral home, tama ba? Minsan iniiwan yan,
Okay, tapos yung dating bahay na masaya, maingay, magulo, okay, ay nagiging normal. Yung iba naman, parang ano na siya, no? Parang nakakatakot ng bahay kasi nga, wala na yung mga tao doon. So lumalabas na ang nagpapaganda talaga ng isang bahay ay hindi yung mga infrastructures, mga kulay or anything, pero yung mga taong nandoon sa loob. Tama ba? Okay lang po ba kayo? Sino po, kahit anong sasabihin ko dito, wala ka talagang kibo, ano? Amen. O nai-starstruck ka ba sa akin? Sino ba yung nagsasalita? Parang si Alden yan. Hindi po, ano? No. Pero tinaangat ang sarili, ano? So, kaya yun nga, we can live somewhere else, but there's no place like home. Sino po naniniwala dyan? Di ba? Ako, na ilang beses na ako, nakatry na akong nag-hotel, nag-resort, okay? O kaya naman nakatira ka na, nakapasyal ka na sa mga iba't ibang mga bahay na magaganda. Pero bakit kaya ibang-iba pa rin ang bahay? Di ba? May tinatawag nga silang term na namamahay. At try nyo na yun, yung parang meron kayong lalabas lang kayong mga barkada, tutulog sa bahay ng mga... Tapos hindi ka makatulog. Bakit? Kasi hinahanap mo yung unan mo na yung iba yung amoy eh. Hinahanap mo yung yung... Ewan ko ba yung pag gumigilid kang ganon, tumutunog yung higaan mo. Di ba namimiss mo yung mga ganong part? Di ba parang there's something inside of you na talagang hindi mapapalitan ng napakaganda kasi iba yung tahanan. Tama ba? Kaya nga sabi nga nila, there's no place like home. And the church is not a house, it is a home. Church is not a place, but it's about people and relationships. Amen? Kaya nga sabi ng Hebrews chapter 25, we must not quit meeting together as some are doing. No, we need to keep on encouraging each other. This becomes more and more important as you see the day getting closer. Alam nyo, dahil sa pandemic, ang tao naging complacent kaysa pag-attend online. Tama ba? Siyempre, yung mga iba sa atin dito talagang malalayo and from time to time, ma-attend po kayo sa online. Tama po ba? At nakakasama namin kayo dito, physical. Pero alam niyo ba, may mga Kristiyano ngayon, may mga tao ngayon na pinili na lang umattend ng online. Diba? Mas laging pipiliin kung may online. Diba? Nakakalungkot, maraming ganun ngayon. No? Imagine mo, diba, sasabihin ng teacher ninyo, o sige, meron tayong outing, pero Zoom lang, via Zoom. Parang hirap naman nun. Kasi iba pa rin yung nandito ka sa lugar, iba pa rin yung present ka, kaya hindi lang online, pero present ka in person. Tama ba? Okay lang ba kayo? Sino po dito pag nasa online ka din, di ba? Kunwari pa amen ka, hindi ka naman nakikinig, di ba? Yung mga ganun pa minsan, di ba? Ay, grabe. Tapos nakahiga ka lang, di ka nakaprepare, pero okay lang naman, walang problema dyan. So, kaya nga nakita ko, mahirap. Ayun nga, maraming mga, yung iba, wala na silang kinabibilangang church o sinasabat nating local church kasi lahat ng church online ay church na nila. Diba? Next week, CCF ako next week. Kaya, no? Next week naman sa ako, no? Dito sa kay Joel Austin ako, di ba? Next week naman sa ganito akong church. Yun ang problema, no? Kasi wala tayong kinabibilangang simbahan. Mahirap ang walang tahanan, tama ba? Ibang-iba pa rin yung meron kang mauuwian at masasabi mong tahanan o local church mo. At yan ang dahilan po bakit may Lighthouse. No? Kaya nga ang goal natin, not just welcome to the local church, but welcome to our dearest church. Okay? Kung church lang ang pag-uusapan, siguro wala nang pinaka-successful kundi ang early church. Pero po, ang pinagtataka ko, bakit kaya ang early church, napaka-successful nila, pero wala namang silang LED lights. Wala naman silang magagandang mga building infrastructures. Wala naman silang napakagandang mga sound system. Diba? Wala silang mga singers na grabe yung pagkukulot ng mga boses. Pero bakit napaka-successful po nila? Okay? Kasi po, meron silang something na ginawa na I think, pag ginawa din natin, magiging maganda rin ang ating simbahan. Sabi po ni Pastor Howe, do the important, not the impressive. Okay, can you say with me? Important. Yan ang problema marami sa atin, di ba? Especially sa pagpapatayo din ng bahay. Maraming mga magulang, maraming mga, di ba, nag-goal nila magpatayo ng napakagandang bahay, pero nakalimutan nilang ayusin yung relasyon nila sa kanilang asawa. Kaya pagkatapos ayusin yung napakagandang bahay, hiwalay na sila. Di ba? Minsan gano'n kasi gusto ni Mrs. ganito yung kulay, gusto mo ganito yung kulay. Ay, pambira, malaking problema yan. Tama ba? So sometimes we focus on what's impressive, but we forget on what's important. Kaya ang goal natin ngayon, gawin natin hindi yung impressive, pero gawin natin yung importante.
And I think that's the problem of churches nowadays. Nagfo-focus ang church sa production, kay creatives, musicality sa building, sa mga impressive na bagay, which is kailangan naman, tama ba? Kaya ang church po natin ngayon, no, we're doing our best, no, na umayos sa production, umayos sa lahat, kasi kailangan din yun. But don't forget to do the importance. Okay? At pag-uusapan natin yung tatlong importanteng nakita ko na ginawa ng local church o ng early church na maganda, ma-adapt natin sa ating simbahan. So paano naging my church, my home ang early church? Are you excited? Tatlong bagay. Number one, because they have family, not membership. Can you say with me, family? By the way, graduate po ako sa family child. Ano? So, wala siyang connection. Sinasabi ko lang family kasi ano, para lang may masabi. Alam niyo mga ganun yung mema lang, ano, family child. Gusto niyo kantahin ko yung kanta namin, no? May kanta kami, ang ganda namin. No? Family, not membership. Acts chapter 2, 42-45, the believers spent their time listening to the teaching of the apostles. They shared everything with each other. They ate together and prayed together. Okay, many wonders and miraculous signs were happening through the apostles, and everyone felt great respect for God. Verse 44-45, all the believers stayed together and shared everything. They sold their land and the things they owned. Then they divided the money and gave it to those who needed it. So this is the identity of the early church. Diba? Dito na build, hindi members pero pamilya ang trato. Hindi special gatherings, pero ang tawag nila yung ganito ay family gatherings. Kaya pala matindi ang early church. Pero nakakalungkot sa maraming churches ngayon, ay nagfo-focus sa membership pero hindi prepared itratong family. Diba? Ilan ng members ninyo? Meron kaming 1,000 members. So yun ang term, members. Pero ang goal natin sa Lighthouse, hindi kayo maging parte ng membership. Kaya magugulat kayo sa Lighthouse, wala po tayong binibigay ng mga ID. May mga ganun ba? Naghihintay kayo. Bakit sa Lighthouse wala pa akong ID? Ano, may mga ganun. Anong ID number mo? 001116. Mga ganyan, no? Pero wala tayong ganyan. At yan ang reason ba't maraming church attenders ang hindi tumatagal. Proverbs 18:24, sabi nga dito, friends come and friends go, but the true friends stick by you like a family. Ay mga ganun ba kayong kaibigan? Di ba minsan, syempre iba ang family, right? But sometimes there are friends that is closer than a brother. Yun yung ibang translation na yung sabi, there are friends closer than a brother. And you know what? The good thing about church is when friends become family and family become friends. That's the best part of being in a church, di ba? Na yung simbahan, ay yung mga magkakaibigan ay nagiging pamilya at yung mga pamilya ay nagiging magkakaibigan. Amen? Some of us here, batang-bata pa kami, nagkakasama na kami, no? Hanggang sa, alam mo yun, yung para na kaming pamilya. That's the best thing about church. Pero paano nga ba sila naging pamilya? Letter A, they spent time listening to the teaching of the apostles. Okay, so dito sila nang focus. Siyempre, bilang simbahan, hindi mawawala ang salita ng Diyos. Amen? Yan ang strength ng early church, rooted ang pagbuo ng pamilya sa simbahan at sa Word of God. Ito ang dahilan bakit sa kasalan, no? Yung mga kinasal dito, no? Laging sinasabi ni pastor o ni father, di ba, na binibigay yung Bible. Bakit? Kasi ang Bible ay utos, di ba, na dapat inaalagaan ng isang asawang lalaki, diba, na dapat itong maging foundation sa pagtayo ng pamilya. Okay, ako po dati, suki ako sa pagiging Bible bearer. Batang-bata pa lang ako, naghahawak na ako ng Bible, no. Tapos naka-gel yung buhok kong gano'n, no. Yung alam niyo yung gano'n dati, no. Yung Michael gel, yan yung mga usong gel dati. Dikit na dikit yan, no, parang dinilaan ng baka, no, yung gano'n. Sabi na dinilpatay baka, gano'n, no. Talagang grabe, ano. Pero nakakagulat na dati gano'n lang ako. Ngayon, na-try ko na rin magkasal. Tama po ba? So sa mga papakasal po pala dyan, chat na lang tayo. Na-joke lang. And nakita niyo po ba na one of the clear and present dangers of evangelical churches today are theological drift and biblical illiteracy. Nakakalungkot kasi maraming churches po ngayon, eto na ang nangyayari. Okay? Nagdi-drift sila sa mga theological principles at nagiging biblically illiterate sila. Okay, maraming churches ang lumalayo sa sound doctrine, nagiging emotionalism over sound doctrine. Diba? Kaya nga kung pupunta kayo ng church at ang goal nyo ay mapalakas kayo, tumawa or what,
Yes, ang goal naman talaga natin mapalakas, tama ba? Pero pasensya na po, no? I could not promise na lagi kayong tatawa sa church, but I promise you to share with you the truth, the biblical truth of God. Because the Bible says the truth will set people free. Akalungkot, maraming Kristiyano ang gusto nilang marinig, yayaman ka, di ba? Ang gusto nilang marinig, aangat yung buhay mo, but the reality of life is not that, di ba? Kasi even us, sometimes Christians, di ba? It's not a bed of roses na pag tinanggap mo si Lord, wala nang problema, wala nang mangyayari sa'yo. Kaya magugulat ka, maraming Christian umalit sa church. Bakit? Kasi ganun tinuturan ng mga pastor, ng mga churches. Kaya nung dumaan sila sa pagsubok, hindi nila ma-explain, kung mahal ako ni Lord, ba't ako dumadaan sa pagsubok? Are you here? Amen ba yun? Kaya maraming Kristiyano nagsasuffer ang faithfulness at allegiance sa Scripture. Sa mga kanta pa lang, di ba? Yung mga kanta ngayon, marami ngayon ng emotion-based sa mga kanta. No? Sabi nga ng 2 Timothy 4 verse 3, sabi ni Paul kay Timothy, "For the time will come when people will not put up with sound doctrine." Darating daw yung time, ayaw nang marinig ng tao ang salita ng Diyos. Gusto na lang nilang marinig yung gusto nilang marinig. Nagigets niyo yun? Kaya please lang po, sana wala kayong favorite preacher, ha? Alam ko, nagagwapuhan kayo sa akin, pero na-joke lang, Lahat, every time, sino mag-preach sa church, dapat excited tayong makinig. Kasi word of God yun eh. Bata, matanda, sino nag-share, dapat excited tayong marinig. That's the reason, di ba, kaya nga ang church natin, yan po ang focus natin. At ang early church, rooted and grounded sa word. At dyan po magfo-focus ang Lighthouse. Dyan natin sinimulan at ipagpapatuloy, i-build ang church. At dyan natin binubuo ang simbahang ito. And that's the reason bakit some of us here, di ba, fino-focus natin, mag-train tayo, tama ba? Sino po dito nakukulitan kayo sa mga mentors ninyo na, "Huy, attend ka na sa train ka na, mag-enroll ka na." Bakit? Kasi we really want you to grow in your faith with God. We encourage you, di ba, mag-one-on-one, attend connect groups, di ba? Kasi kung wala kaming pagmamahal sa iyo, hindi na namin sasabihin yun, hindi ka na namin ni-invite, ayaw ka na namin lumago, tama ba? But because we love you, so we wanted, di ba, for you to grow. Kami rin po bilang mga pastor, di ba? Lagi kaming nasa trainings at bakit patuloy kami nag-training at mag-aral for us na hindi mawala sa biblical truth. That's my goal. Ang goal natin ng Lighthouse, di tayo mawala. Ang goal natin to be biblically centered, theologically sound doctrine. Nasa tama tayo na sinasabi ng Panginoon. Amen? And letter B, ano bang meron sa kanila? They shared everything with each other. Araraya. Di ba? Yan yung maganda, di ba? Okay, sabi doon sa verse, they sold their land and the things they owned, and they divided the money and gave it to those who needed it. Alam niyo po, hindi ba't pamilya ang tawag sa ugali at tratong ito? Yung willing kang ibigay para lang sa kapatid mo. Tama po ba? Okay, sa amin nga, di ba? Sa pamilya may mga ganun ba yung universal na damit? Lalo pag marami kayong lalaki. Naghihiraman ng mga damit yan. Yan ang mga magkakapatid, di ba? Magugulat ka na lang, nasa picture ng kapatid mo, yung favorite mong damit. Diba? Tapos pag uwi niya, magagalit ka, bakit mo sinuot yung damit ko? Eh, wala tayong magagawa. Magkakapatid tayo eh. Ganyan ang magkakapatid. Tama ba? Okay lang ba kayo? Oh, never pa kayo naghiraman. Sana all. Yan ang matindi. At pamilya lang ang may kayang isakripisyo ang lahat. Matulungan lang ang isa't isa. Walang payamanan pero tulungan. May culture of sacrifice kasi pamilya. Amen? So dito sa Lighthouse, we just want you to know that we are family, not membership. You are not just some members of Lighthouse, but you are part of Lighthouse family. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangalawa, paano naging my church, my home? Stewardship, not fellowship. Okay, stewardship, not fellowship. Okay? Itong ginagawa natin ngayon, tawag dito fellowship. Okay? Yung mag-meet tayo every Sunday, that's fellowship. Pero pag sinabi nating stewardship, that is more than that. Acts 2:46, the believers shared a common purpose, and every day they spent much of their time together in the temple area. They also ate together in their homes. Hindi na ba napapansin? Parang laging may salitang ate, kumakain sila. Diba? Parang sarap, Pag nasa church talaga, dapat kumakain tayo, Okay lang ba kayo? Sabi nga nila, the family that eats together, stay strong together. O, di ba? Maraming ang problema natin, di ba? Bakit yung connect group natin hindi na masyadong effective? Kasi hindi na kayo kumakain. Diba? Paano kami kakain? Online lang kami. O di, isend mo na lang yung picture online, tama ba? Tapos kunwari kumakain. Hindi, maganda, fellowship talaga. Okay?
So sabi dito, they're also ate together in their homes. They were happy to share their food and ate with joyful hearts. By the way po, no, isa sa mga project ng kakalimutan ko, ng hospitality team po. Hindi naman po lagi, hindi naman every Sunday, pero may isang Sunday every month po na magpapakain po ang church para po sa inyo. Mag-uwi kayo ng isa-isang lechon, ba? Okay lang ba yun sa inyo? Napa-smile ko yung isa. Nai-miss niyang kumain ng lechon, pero biro lang. Pero may mga simpleng pagkain lang po, pero ang goal lang natin, of course, para makapag-fellowship naman tayo together. Amen? Parang masaya na yung katabi mo, nakakarinig ng pagkain, Okay. Para sa kanila, ang pagsasama ay more than fellowship, it is stewardship. Ano ba ibig sabihin? Ano ba ibig sabihin ng stewardship? Pakita natin, stewardship is the act of careful and responsible management of something entrusted to one's care. No, pag sinabing meron kang stewardship, ibig sabihin, meron kang pakialam. Nagets natin? May pakialam. Sabihin mo nga sa katabi mo, may pakialam. Hindi pakialamero, dapat may pakialam. Kasi sumusobra rin minsan, So, ibig sabihin, hindi sila self-centered, hindi a-attend ng connect groups o church services para lang lumakas, pero magpalakas din ng iba. Napakalakas ng group care or family care noong panahon ng early church. Kaya ang hirap mag-backslide noong panahon nila. Bakit? Kasi laging kumakain silang magkakasama Kaya naman may mga ibang nagbabackslide kasi hindi na napapakain, tama ba? O kaya pakakainin na namin kayo, tama ba? Sabi mo sa katabi, huwag ka na mag-backslide, pakakainin ka na. Ayan. Okay? Mahirap sumuko dahil tulong-tulong sila. Di ba ang hirap pag mag-isa mo lang sa buhay? Imagine mo, Christian faith, mahal mo si Lord, di ba? You're doing your best. Tapos mag-isa mo, di ba ang hirap? Pero imagine mo, may mga kasama ka na nagpipray, yung mga panahong malungkot ka, hindi mo na kaya, there's someone na pumapasyal sa'yo, kinakamusta ka. Di ba sarap ng feeling ng gano'n? Yung hindi ka lang iisa sa journey mo. Okay? So ayun na nga, mahalaga sa kanila ang kapakanan ng lahat. Anong response nila when something happens to the church? Simple lang. If the bad doesn't affect you, then the good has no value to you. Alam mo, malalaman mo ang tao may pakialam kapag merong hindi magandang nangyari at meron siyang pakialam. Diba? Kasi nakakalungkot, may mga ilang tao, diba? Nagkakaroon lang ng pakialam pag gumanda na yung buhay mo. May mga ganon yung, congratulations! Pero ganda na ng buhay mo. Pero nung mga panahong hindi pa maganda yung buhay mo, hindi man lang mag-chat. Tapos magugulat ka na lang, di ba? Pag gumaganda ang buhay, may mga nag-chat-chat na, may mga alam mo yun, okay lang ba kayo? Ganun no? Ganun yung mga nangyayari, di ba? Pero alam mo, malalaman mo, meron kang pagmamahal at pakialam kapag merong hindi magandang nangyayari at may pakialam ka. And that's the goal of the church, no? And also to our family, dapat may pakialam ka. Sabi mo nga sa katabi mo, dapat may pakialam ka. Pero sabi mo naman, wag sobra, ha? Baka magiging pakialamero ka na yan. Okay? So dito sa Lighthouse, we value stewardship more than fellowship. And let me end with this. Paano naging my church, my home? Belong, not welcome. Okay? Why? Because meron silang attitude of belong, not just welcome. Acts chapter 2:47, the believers praised God and were respected by all the people. More and more people were being saved every day, and the Lord was adding them to their group. Imagine mo, every single day, nagdadagdag si Lord ng mga tao, bagong part ng pamilya. Bakit? Alam nyo, nakita ko, wala namang masama sa pag-welcome. Diba? Most of the churches, pag umattend ka, nakalagay, welcome home, welcome to our church. Tama ba? Grabe, welcome na welcome ka sa mga LEDs, sa mga ganyan, pero walang lumalapit sa'yo para i-welcome ka. Hindi ka naman kinakamusta. Ba? Walang problema for how many years na expert ng church mag-welcome ng tao, pero hindi na expert ang mag-stay ang tao. This generation needs to feel they belong, not just welcome. Diba? Ang sarap kasi ng ganun, ma-welcome ka, pero ibang-iba pag naramdaman mo na belong ka sa isang pamilya. Okay. Alam niyo po, traditionally, ganito ang approach ng church, no, sa mga unbelievers. Pakita natin. Okay. Dati, ang ginagawa ng isang church, kailangan maniwala ka muna. Okay. Kapag naniniwala ka na, magbabago ka. You will become. Tama ba? And after you become, saka ka lang namin magiging belong sa church. Kasi may tattoo ka Minsan ganun, di ba? Kasi ganyan yung forma mo, hindi pwede sa church yan. Kasi sa church, kami, no? Maayos kami, di ba? Dapat, are you here?
Kaya nga maraming mga tao ayaw umattend ng church. Bakit? Kasi feeling nila hindi sila welcome. Because this is the traditional way to reach out people or how the church works. But you know what? These generations, hindi kanya nang mag-workout sa generation yan. If we really want to reach out the people, to reach out the lost, ito dapat ang gawin natin. This generation need this. Unang-una, kailangan importante, maramdaman nila, belong sila. Diba? Dapat belong. Pangalawa, believe, and they will become. So it's very important, maramdaman nila, unang-una, welcome sila. Belong sila. Kaya nga po, kung pag may mga first-timer tayo sa church, dapat pinapalakpakan natin sila. Welcome home. Hindi yung titignan natin magmula taas hanggang baba. Diba? Ang tutay tatuto. Grabe naman yung tattoo niya, hindi naman maganda. Diba? Bakit ganyan yung buhok niya? Parang para siyang... Diba? Minsan ganun, diba? Na-judge na natin. But no, they need to feel that they are belong. At magugulat ka kapag naramdaman nilang belong sila, they will believe. And eventually, they will become. Sa isang pamilya, normal lang ang tanggap kita attitude. Diba? Kahit ano yan, kahit ano ka pa. Diba? Kahit minsan yung bunganga mo, amoy impyerno na, tama ba? Tanggap ka pa rin. Ganyan ganyan sa pamilya. Kahit ano ka, mahal kita, tanggap kita. Sabihin mo nga sa katabi mo, tanggap kita. Kahit anong itsura mo, kahit anong ugali mo, tanggap kita. At yan ang reason bakit the Lord continuously adding people to be part of the early church kasi tanggap ng mga tao. Amen? So wag nating hintayin mag-behave ang tao bago natin sila tanggapin. Okay, sa Lighthouse po, listen to me, hindi mo kailangan magbago, magdamit ng maayos, mag-ugaling anghel, come as you are, tanggap ka regardless. Ano man ang suot mo, wag lang yung walang suot. Okay ba yan? Siyempre, malaking problema yan, pero dapat may suot. Pero whatever suot, tanggap kita, mahal ka namin, and you are welcome here. And when a person feels that he or she belongs, he or she will start to believe in God and become what God wants them to be. At isa po nakita ko po, people go where they are valued and celebrated. Diba? Ang sarap yung feeling na pumunta ka, gustong-gusto mong puntahan lagi, yung lugar na alam mo welcome ka. Alam mo may value ka. Alam mo sineselebrate ka nila. Tama ba? Kagabi lang may nakausap ako na isang worker ng church, volunteer siya ng church. Tapos, meron siya, ngayon, may pinagpipray siya, matagal na, nasabi niya, Lord, ito yung prayer ko, gusto ko dito, maano ko dito. So, to make the long story short, yung prayer niyang yun, nasagot. Okay? Pero ang problema, nasa siya ngayon, nasa question siya na, kasi pag pinili niya yun, yung pangarap niyang yun, possibly, aalis siya, pupunta siya ng ibang lugar, at hindi siya makakapag-serve sa church. So, parang nasa isip niya, parang feeling ko, parang hindi ko na mahal si Lord o iba na yung priority ko kasi pinipili ko tong pangarap ko. Alam mo, sabi ko sa kanya, gusto ko malaman mo na we support your dreams. Whatever your plans is, we support you. Di ba minsan yung mga young adults, yan yung problema natin, coming from youth, na grabe yung time mo sa church. Anytime, kahit alas 12, chat ka lang ni pastor, nasa church ka kagad, available ka eh. Pero nung naging young adult ka na, graduate ka na, nagkapamilya ka na, busy ka na, tama ba? Tapos feeling mo parang nako-condemn ka na, parang feeling ko hindi na ako nagpapagamit kay Lord. Pero alam mo, sabi ko sa kanya, gusto ko malaman mo that we support you. Whatever dreams that God has entrusted you, we support you. At in-appreciate ko siya, sabi ko, alam mo, hindi ka man lagi nakikita sa church, pero laking tulong mo sa church. Yung mga bagay na ginawa mo, hindi man nakikita ng iba, pero nakikita namin. Nagulat ako nung sinabi ko yun sa kanya, humagulgul siya, umiiyak. At sabi niya, Rev, salamat po, kasi nakikita niyo yung value namin, and we really support you. Kaya nga po sa church, sa goal natin, mag-start talaga tayo magkakaroon tayo ng Dreams and Vision Night. No? Are you excited with that? At sa giving nyo, ng goal lang natin, we just receive the dreams and vision that God has for us. And I believe, maglalagay si Lord ng malalaking mga pangarap sa inyo. I want you to know that we are here, supportive, so whatever plans and dreams na binibigay ng Lord sa atin. Okay lang ba? Starting today, starting this Sunday, kasi may mga Sunday po, may mga testify, mga bata, matanda, kahit ano yan. Okay lang ba? Palakpakan natin sila? Hindi pa ngayon, parang papalakpak na kayo, di ba? Di ba? Pag nagsishare sila ng testimony, palakpakan natin, let's celebrate, let's value them. Di ba? Pag may mga nakita ka na parang, ano ba naman yung suit? Huwag nang gano'n, di ba? I-appreciate mo. Tinatry naman niya eh. Di ba? Na gawin yung best, umattend ng church. And sometimes yung simpleng encouragement, magugulat ka, malaking bagay na pala sa ibang mga tao. So let's value people. Let's celebrate people. Amen?
We're not there yet, but we'll do our best to build that culture. Okay? And okay lang ba? Siguro for 10 seconds, can you appreciate the person next to you? Sige, okay lang. Kahit ano, appreciate mo lang siya, yung suot niya, o nandito siya ngayon. Sige, kung anak mo yan, kapatid mo, asawa mo, sige, appreciate mo lang. Thank you, ha? Yes. Appreciation is very important. And we need that in this family. Amen? Woo. So, paano naging my church, my home? Okay, balikan natin. Trinatong pamilya, malakas ang family or group care, at tanggap at parte kasi. Okay, listen to me. When church members feel strongly that they belong, then something beautiful happens. Yung membership magiging family, yung fellowship magiging stewardship. Hindi ka lang welcome, pero ramdam mong belong ka. And I guess, when you've never had a warm, loving home and never had true uplifting friendships, when you find it, you will protect it with all your might. Sabi nga dito, when the church becomes your home, you will build it, defend it, and fight for it. And that's the goal. And also in our family, no? Hindi ibig sabihin, parte ka ng pamilya, ipamilya ka na. It's very important, di ba? Dapat maramdaman mo talaga, ilagay mo yung puso mo sa pamilya mo. Because if you do, you will build your family, you will defend your family, and you will fight for your family. Sino po dito nakapasyal na po sa Disneyland? Ayan o, may papakita akong picture dyan. Disneyland. Okay, next po. Yan. Universal Studios si Tita, no? So this is Disneyland. No? Ito po ay particularly sa Hong Kong Disneyland. I've been through to Disneyland for 2 times, no? I think, tama ba? Last year, no? Nanggaling po kami ng Disneyland. Okay? At grabe talagang sobrang ganda sa lugar na ito. Actually, nung kasama ko sina Pastora Rina tapos si Coach MJ, no? Meron yung part na tinatawag nilang momentous, no? Ito yung fireworks, may mga iba-ibang mga palamuti sila. Talagang nakakayak. No? Nakita ko sila habang binibidyo, tumutuloy yung luha sa kanila, no? At may tinatawag kasi tayong sa sarili natin na healing the inner child. Tama ba? Yung kahit matanda ka na kasi, may bata pa rin inside of you. At isa po sa tagline ng Disneyland is the happiest place on earth. Sabi nila, ang Disneyland daw is the happiest place on earth. As someone who's been there 2 times, I can say this is truly the happiest place on earth. Napakasaya, napakaganda, napaka-enjoyable talaga. Pero gusto ko malaman nyo na it may be the happiest place on earth. Pero alam nyo ba, kahit napakaganda ng lugar na yan, pinakamasaya, alam nyo ba walang tumitira dyan? There's no one live there. Disneyland is not a home. When the show is over, everyone goes home. And the happiest place on earth becomes the saddest place on earth. Kung saan enjoy na enjoy tayo, magiging malungkot siya. Alam nyo ba, nung panahon ng pandemic, isa yan sa mga pinakamalulungkot na parte ng mundo. You know what? Lighthouse Church International po is more than a church service. It is not a show. It is built by God to be your home. Kaya naman po, we don't just focus on Sunday services, but we promote Connect Group, community life. We put more effort in our Connect team because you are important to us and we want you to be connected. Starting this month of August po, I'll be sharing with you. We'll focus on Connect Groups, one-on-one. Some of you here, you will be part of Connect Groups. Someone will one-on-one. Magbubukas tayo ng Light Up CG. Ayun, sa mga, sino po may mga ano po ba dito? Mga tao dito? Junior high at senior high school. May mga, wala na. Meron pa tayo. Tama ba? Junior high, senior high school. Ano? Gusto ko po malaman ninyo na magbubukas po tayo ng Connect Group, no, for all of you. Tatawagin siyang Light Up CG. At sa lahat po ng mga college students at mga fresh graduate, kahit 10 years nang graduate, fresh pa rin yan. Oh, mga 10 years graduate or anything. Basta mga ano na kayo, mga fresh graduate. Magkakaroon po tayo ng Sunday Vibe. No, gaganapin po yan every Sunday. We'll be announcing for college students, no, at mga fresh graduates. At hindi lang yan, alam niyo po ba, we'll be having a family day. No?
Kasi gaganapin po natin to sa Kabalikat Farm kasi namimiss ko na yung mga manok. Alam niyo yun, pag nag-worship tayo, thank you, gumaganon yung mga manok, di ba? Gumaganon yung mga baka, no? Grabe. Pero sa araw po niyan, magkakainan tayo. We'll just celebrate this family that God has given us. Kakaroon din po tayo ng Celebrating Life Camp, no? Para po ito sa mga young adults, sa mga youth, sa mga college students. Nagaganapin po yan, no? Sa Piñel Prayer Mountain. Okay? At magkakaroon tayo ng Dreams and Vision Night because we want to dream together. And we'll do what's important, not what's impressive. We'll continue to build generations. Nga po pala, ipapagawa po natin yung kids church sa labas. Will be a 3-generational church working together hand in hand. Ito sa Lighthouse, let's eat together, spend time together, play together, cry together, dream together, rebuild together, and let's live together. More than pastors, leaders, ministers, tayo po ay ate, kuya, nanay, tatay, kapatid. Sige, pagsamasamahin ko na, kapuso, kapamilya, ano pa ba? Kapatid, kabarkada, kabalikat, kagenggeng, ano pa ba? No? Hindi ko alam kung ano man yan, but you are welcome here. And we just want you to know that you are family to us. By the way, this is Lighthouse Church International, our church, our home. Pinakamalakas mong palakpak sa Lord. And I'm excited po to announce with you that starting today, we'll be launching Lighthouse 3.0. And this will be our new logo. So, ibig sabihin, starting today po, meron tayong mga pagbabago mangyayari, mga bago tayong culture na gagawin sa church, may mga pagbaayos, basta magugulat kayo, mas magiging mas maganda, mas magiging mas maayos. We'll be launching our new shirt. Diba? Marami sa inyo, ilang years nyo nang sinusuot yan, ba? Iba na yung kulay, dati orange, ngayon yellow na. Okay. Magkakaroon po tayo ng bagong mga damit natin. Okay. At most of our new shirts po ay mga pang Gen Z, no? Mga ano yan, mga bagong mga ano, no? Para lang po maramdaman natin really that we are part of the family. Tatayo po tayong lahat, palakpakan po natin ang Panginoon.